Ngayong araw nga pala ang araw na pupunta na ako sa Japan. Maaga nga pala ako nagising dahil kailangan maaga daw sa airport. Kailangan daw ay nasa airport na 5 hours before ang flight. Ang oras nga pala ng flight namin is 1:40 ng hapon. Pero dapat 8:30 ng umaga ay andun na daw kami. Ito nga pala ang aking makakasama sa Japan, si Mel. Ito naman yung tatlo ko nakasama sa accommodation. Halos isang linggo ko rin nga pala sila nakasama pero hindi ko pa rin tanda ang pangalan nila. Uy, mga batch 39 nga pala sila, samantalang kami ni Mel at yung isa kong kasama ay batch 40. Sa mga oras nga pala yan, sakay na kami papuntang airport. Buti na lang at hindi traffic. Yan nga't nandito na kami sa airport at nararamdaman kong paalis na talaga ako. Sa mga oras na yan ay iba nararamdaman ko. Magkahalong saya at lungkot. Kaya sabi ko kay Mel, bumalik na lang kaya kami. Uy, ito pa nga pala yung isa kong makakasama sa Japan, si Julmark. Nauna na nga pala siya sa airport kaya hindi namin siya kasabay kanina. Dahil nga maaga kami pumunta yan, tagal namin naghihintay. Kaya wala na akong ginawa kundi mag-video na lang na mag-video. Uy, nagpapalit na rin pala ako ng pera ko sa yen. Baka kasi pag sa Japan ba ako nagpapalit, baka hindi kami magkaintindihan. Uy, kakaintay nga pala namin ng matagal ay nagutom na kami. Kaya kumain na kami sa Jollibee. Ang lugar nga pala na pupuntahan namin sa Hiroshima. Pero ang baba lang namin sa Osaka, Japan. Dahil may susundo naman sa amin pagdating sa airport. Kinakabahan nga ako kasi baka kausapin ako tapos hindi ko maintindihan. Nag-aral naman kami dito ng Nihongo pero wala akong tiwala sa mga naaral ko. Uy, sa mga oras nga palang yan, naramdaman ko na malapit na talaga kaming umalis. Yun nga't naglalakad na kami papasok sa airplane. Excited nga pala ako kasi baka makakapag-video ako ng maganda sa labas. Pero pagpasok ko sa loob ng airplane, ang seat number ko pala nasa gitna. Naingit nga pala ako kay ate, hindi dahil nakakapag-video siya sa labas, kundi naka-iPhone siya. Uy, buti pa yung ibang sakay sa airplane dahil mga tulog na sila. Gustuhin ko man tumulog pero hindi ako makatulog. Marami nga pala ditong pagkain kapag nagugutom ka. Kasi hindi nga pala ako bumili dahil sobrang mahal. Pero mas mahal ko siya. Uy, kaya tubig na lang ang binili ko. Hinihintay ko nga lang pala talaga na bumili yung kasama ko ng pagkain dahil hihingi ako. Uy, sa mga oras nga palang kinuha ko na yung pagkain niya. At parang ako nga pala talaga yung bumili. Sabi ko nga pala bumili siya ng kanya. Uy, nung nag-CR nga pala kami, nakahanap si Mel ng paraan para makapag-video sa labas. Kaya sabi ko magpapapasa na lang ako. Sabi ko nga pala sa kanya dyan, bilisan niya kasi baka mapagalitan kami. Habang pinagmamasdan ko nga pala yung mga ulap ay talaga napakaganda. Pero mas maganda pa rin siya. Uy, dumating na nga pala kami dito sa airport sa Japan. Puro Japanese na nga pala yung nakikita ko. Kaya sabi ko nasa Japan na talaga ako. Marami pa nga pala kami ginawa dyan pero hindi ko na nabidyohan. Sa mga oras nga pala yan, naghihintay na kami sa Japanese sa susundo sa amin. Hindi nga namin alam kung sino baga talaga yung susundo sa amin. Kasi di naman namin kilala. Maya nga may lumapit sa amin Japanese at ito na pala yung hinihintay namin. Mukha niya pa nga lang, mukha na talaga siyang babae. Binigyan niya na nga pala kami dito ng 2 lapad bilang allowance. Kaya sabi ko uuwi na ako dahil may pera na ako. Uy, sakay na nga pala kami ng van pero nagtataka ako bakit tumatakbo yung van, wala naman driver. Naalala ko nga pala wala nga pala ako sa Pilipinas, andito nga pala ako sa Japan. Yung pwesto nga pala ng driver nila nasa kanan, wala sa kaliwa. Nung nasa pedestrian lane nga pala kami, nakakatuwa si kuya dahil kahit wala naman dumadaan tao ay talaga nakatigil siya. Hindi tulad dito sa atin na kapag walang tao ay talagang harurot na. Uy, dumaan nga pala muna kami sa 7-Eleven para bumili ng pagkain. Sabi ko nga pala hindi na muna ako bibili dahil marami naman akong dalang pagkain sa maleta. Tawan-tawa nga pala yung isa namin kasama dito, hindi ko alam kung bakit. Baka dahil sa sobrang bilis magsalita ng Japanese. Pag nakinig mo pala sila magsalita para ka nanonood ng anime. Pagkatapos pala namin bumili ng pagkain sa hotel na kami dumiretso. Malaya pa pala yung pupuntahan namin kaya ipagpapabukas na lang daw. Mas okay na din yung kasi pagod na din kami sa biyahe. Pagpasok ko nga pala ng hotel, nakita ko ng vending machine. Ito yung madalas na nakikita ko sa anime. Binigyan na nga pala kami dyan ng tigis-tigis ang susi sa aming kwarto. Nakakatuwa nga pala ng mga oras na yan dahil may tinuturo pa yung Japanese ay inipit na lang siya bigla ng elevator pero tumatawa pa rin siya. Ang kwarto ko nga pala ay nasa 8th floor, number 810. Pagpasok ko nga pala ng kwarto ay ang ganda ng loob nito at sa wakas ay makakapagpahinga na ako. Meron nga din pala dito ang TV kung gusto mo manood. Nakalagay na din pala dito sa table yung kanilang free wifi pero nagustuhan ko dito yung pagbuhay ng ilaw nila. Kailangan mo palang ilagay yung susi para mabuhay yung ilaw nila dito. Kapag nga pala inalis mo yung susi hindi nagagana ang ilaw at kuryente sa loob ng kwarto. Sa mga oras nga palang ako nagmamadali magbihis para makapagpahinga na. 4 na oras lang naman yung biyahe namin pero parang ako'y pagod na. Kaya hanggang dito na lang ulit yung vlog ko. Bye bye!